Magandang araw mga kaibigan. As usual, ating dark chocolate. Meron po tayong available stock ngayon. Kaya pwede nang mag-order. First come, first serve dahil malit lang ang stock. 0916-900-997. Baliktad lang po yan. Okay, pag-usapan natin ngayon yung latest vlog ni Attorney Harry Roque. Tungkol sa ICC, ang suggestion niya is dapat ang PBBM admin isulat, gawing black and white ang non-cooperation sa ICC. Kaya lang medyo hindi favorable ang response ng gobyerno, hindi na daw kailangan. So, i-play ko lang sandali itong latest vlog ni Attorney Roque. Then mamaya magbigay tayo ng ating sariling opinion. Pag-usapan natin ngayon, well, alam niyo po, hinihingi ko na isulat yung non-cooperation ng Pilipinas sa ICC dahil nga hindi na tayo miyembro at wala na jurisdiction. Bumalag po si Solicitor General Maynard Guevara dahil ang sabi niya sapat na raw yung sinabi yan ni Presidente na paulit-ulit. With all due respects, ang problema po kasi bumabalento sa mga importanteng issues si PBBM. Kaya kung kayo naman ay nasa panig ng Duterte o mga Duterte mismo, talagang parang hindi importante ang salita. Kinakailangan talaga nakasulat. O, tingnan natin Sa issue ng ICC alone, ano ba ang sinabi ng Presidente? 8 months ago, nandun ako sa palasyo. Ang sabi niya talaga, hindi tayo makikipag-cooperate kasi hindi na tayo miyembro ng ICC at wala ng jurisdiction ng ICC. At kapag tayo nakipag-cooperate, yan ay lalabag sa ating soberenya, lalabag sa ating jurisdiction. Nabasa niyo po yan sa mga dyaryo. Ito po yung mga sinabi niya. Pero, ilang months after, siguro mga 7 buwan after, ang sabi na niya, pag-aaralan daw ang pagbabalik sa ICC. Tingnan natin kung mapapakita natin yung mga headline sa dyaryo ng mga artikulong ito. Ayan yung PBBM maintains ICC has no jurisdiction. Nasa palasyo po ako niyan. Tapos, sinang-ayunan ni Justice Secretary Remulla. Sabi pa nga niya, hindi namin papapasukin ng mga ICC probers sa Pilipinas. Sabi pa nga niya, aarestuhin niya. Pero 7 months later, ano sinabi ni PBBM? Rejoining the ICC is now under study. Mas malala naman ang sinabi ni Justice Secretary Remulla from hindi papapasukin to papaarestuhin. Ayan. Sabi niya, una, ICC cooperation needs serious study. At matapos yun, dineklara niya, ito'y kailan lamang, ito ay, January 31, Remulla, ICC probers can enter Philippines but must follow legal procedures. O diba, salungat na sulangat, nagtataka pa kayo, bakit dapat isulat? Balento nga po ang problema. Mantakin ninyo, wala pang 2 taon sa opisina yan In fact, yung balentong nila is over a span of 8 months lang po. So ngayon, hindi pa rin importante isulat? I don't think so. Mukhang importante yan. Okay. So, salamat po, Attorney Roque. Napaka-simple lang yung paliwanag. Para magkaroon na po ng peace of mind ang lahat. Isulat. So, agree ba kayo, mga kaibigan, na dapat ang PBBM admin once and for all tumahimik ng issue, black and white, then i-publish bigyan ng kopya ng mga Duterte. Di ba very simple? Yan, sumagot na si Solicitor General Guevara, no need. Sapat na yung salita ng Presidente. Problema nga, yung bumabalintong, pabago-bago ang isip. Yan ang problema. So, ako, wala rin akong peace of mind pag hindi sulat. Kaya ito, napakagandang suggestion. Sana gawin nila. Kaya lang, ano sa tingin nyo? Isusulat ba nila yung non-cooperation?
Ang basa ko niyan, ang analysis ko, hindi. Ayokong maging negative thinker. Kaya lang, sa basa ko, darating ang panahon, papasok ang ICC at darating ang panahon, ang administrasyong ito makipag-cooperate sa ICC. Yun ang aking nakikita. I hope I am wrong. Ano ang dahilan? Bakit makipag-cooperate? Political agenda. Ito ang masakit na katotohanan sa ating inuuna ang sariling, political agenda kaysa yung kapakanan ng taong bayan. Ano sa tingin niyo ang mangyayari? Pagdating ng panahon na nandyan na ang ICC with warrant of arrest, tapos makikipagtulungan ang administrasyong ito. Talagang mitsa po yun ng political instability sa ating bansa na magresulta maaapektuhan ang ating ekonomiya. Kasi hindi mo maitatwa na marami pa ring nagmamahal sa mga Duterte kay PRRD. Tingnan mo, sa mga surveys, nagna-number 1 siya sa mga senatorial surveys. Ibig sabihin, marami. Ang dami niyang naitulong. Siya ang the only president na umalis sa kanyang panunungkulan na very excellent. Excellent lang, hindi very. Excellent ang kanyang performance rating, 80+. Itong mga latest surveys, ano ang rating ng PBBM na Pangulo? Good. Si BP Sara, very good. Hindi nila makaya yung excellent rating ni PRRD. Makakalimutan ba yan ng taong bayan yung kanyang ginawa? I doubt so. Kaya ito, medyo nag-aalala lang ako. Pagdating ng panahon, utusan ng administrasyon, ang AFP ba, PNP, NBI, arestuhin na si PRRD. Tapos, anong pronouncement ng dating Pangulo? Hindi siya magpapahuli ng buhay. Ano yun? Magiging mitya. Mag-aalab ang damdamin ng mga taong bayan na nagmamahal sa mga Duterte. So magkakaroon, ito yung iiwasan sana yung political unrest. Kaya habang hindi pa dumarating yung panahon na yon, sana ang administrasyong ito is magiging totohanan. Wag nang isaalang-alang muna yung anong ibig sabihin pag pinapasok, pag nakipag-cooperate? That's a surrender of our sovereignty. Para bang sinasabi natin na wala nang umiiral na justice system, sampal sa gobyernong ito pag nakipag-cooperate sila. Kasi ang ICC is, yung principle na principle of complementarity. Mag-complement lang, tutulong lang in kaso na hindi na nagpa-function ang ating justice system. Ako, tingin ko, buhay na buhay ang ating justice system. Medyo mabagal nga lang, kailang buhay. Kaya may mga nakukonvict sa mga lower courts, pagdating sa Supreme Court, acquitted. Yun po, buhay na buhay ang ating justice system. Kaya, I hope itong issue na ito is matuldukan na kung papayag ang administrasyong ito na isulat sa papel. Kung paano isulat, I don't know. Make it in official writing.
para ang mga Duterte magkaroon sila ng kopya na magkaroon sila ng peace of mind na okay, wala na. Yung bugso ng damdamin ni PRRD, bakit nabanggit niya yung Mindanao Independence? Dahil sa ICC issue na yun. Bugso ng damdamin. Dahil after all, yung ginawa niya, yung 6 years niyang panunungkulan, tapos ang mga banyaga papasok para arestuhin siya, talagang maghihinanakit ka talaga sa gobyerno ito. Kaya ako naiintindihan ko yung kanyang bugso ng damdamin na Mindanao Independence. Although, nagiging clear na ngayon, it's not through violence yung sinasabi niya. Dadaan sa United Nations, kagaya ng nangyari sa Indonesia and Timor-Leste o Este ba yun? Yung naging independent na probinsya ng Indonesia, yung Timor. So, ganon, nalininaw na, walang violence na mangyari. Tingnan natin kung ano. So, sana, matuldukan ang issue ng ICC kung papayag ang administrasyong ito na put it in writing na hindi makikipag-cooperate ang gobyernong ito sa ICC.